Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Ito ating kausapin si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Magandang hapon, Mayor Gatchalian. Hi, good afternoon Rex at magandang hapon din sa mga nakikinig ng inyong programa. At salamat po sa pag-unlak po sa tawag natin. Tayo po ay napapakinggan sa DCME 1530. At ano po yung mga pinagkakabalan po natin, ano yung mga programa po natin ngayon, Mayor, dyan po sa Valenzuela City. Alam naman po natin, grabe, sobra po ang init. Ano yung programa po, nakalaan po natin dyan sa ating mga kababayan, Mayor? Well, unang-una po, meron ho kaming ordinansa na linabas, no? Ito po ang tinatawag natin na automatic class suspension. Mm-hmm. So, actually, hindi naman ho bago ito dahil yung naupo ho akong mayor, may pinasa na po natin itong ordinance wherein pag signal number 1 ang bagyo, as declared by Pag-asa, or may rainfall, water level increase of yellow or red, etc., orange, no? Ay automatic na po ang suspension. Hindi na po kailangan mag-announce ng lokal na pamahalaan. Mm-hmm. So this time around, in-amend po natin yan. So dinagdag po natin na pag 42 degrees ang init, ay automatic na po ang class suspension. Hindi na po kailangan mag-announce ang lokal na pamahalaan. And at the same time, makakapag-prepare ng maaga ang mga magulang. Number 1. Mm-hmm. Kumbaga naka-organize niya para hindi na ho nahihirapan po yung mga magulang, yung mga estudyante. At may nabasa kami sa isang comment sa aming page po, dyan po sa Valenzuela Mayor. At ano po itong mobile show truck na programa niyo dyan sa Valenzuela? Yes, opo. Yan nga yung pangalawang i-mention ko po. Mm-hmm. Tayo po bumili ng dalawang brand new mobile shower and toilet, no? So, ito po ngayon ay umiikot, no? At naka-assign po sa dalawang distrito ng Valenzuela, sa 1st at 2nd District. Mm-hmm. At ito po, mga kasama, ay ang ating preventive measures against health-related issues relating to the heat wave, no? So, dual purpose rin ho ito. Hindi lang ho para maibsan po ang init na nararamdaman ho natin lahat. But kung hindi ho to prevent the spreading of communicable diseases in densely populated areas. So pinapark ko natin ito and lahat po ng tao ay welcome, no, na gamitin itong facility natin. And araw-araw umiikot ho ito. At tinatarget ho natin yung densely populated areas. At tinatarget ho natin yung mga areas na may power o water interruption, no? Para sa ganun pa man din, yung mga kababayan ho natin na nagpapasok sa trabaho or papasok sa eskwelahan, ay may option po ng pagpapaligo dito po sa brand new mobile trucks natin. Opo, at napakalaking tulong po niya kasi sa panahon po ngayon, kumbaga, number 1 ang pinoproblema po yan ating mga kababayan. At bukod po dyan sa mobile shower truck na yan, ano pa po yung mga programa po natin, Mayor, dyan po sa Valenzuela City? Kumbaga, samantalahin na po namin, alam namin, napakarami ng ginagawa nyo at yung oras nyo, kumbaga, limitado lang po, Mayor. Apo, meron din po tayong tinatawag pwestong presko. Ito po ang pagtayo po ng mga water refilling stations to our public schools, no? So not all public schools have access to clean water, no? A lot of them does not have the water refilling stations. Kaya po ginawa ng lokal na pamahalaan, higit na nag-start pa ito April, no? So higit na 1 month ago ay nag-install ho kami ng mga libreng water stations po. So ang mga staff natin sa City Hall everyday
delivers 10 gallons of water. Pag naubos, the next day, refill lang na refill. So ginagawa natin to throughout our public schools, no? Lalong-lalo na densely populated natin na mga eskwelahan. And also mga simple things, no? Tulad po ng mga paglalagay po ng mga health stations in government offices natin. Ito po yung mga nag-BBP. So yung mga walk-in clients natin, lalong-lalo na mga senior citizen natin or may mga comorbidities or PWD, ay sa any of our government facilities or our university, our local state universities, doon sa lobby po, naglagay na po tayo ng mga doktor para kagad-agad ay makita nila yung BP nila at ma-check up po sila, no? So these are actually these are simple measures, no? Simple measures but talaga pong pila-pila pag nakikita nyo ho itong mga nasabi na banggit ko hong mga programs natin. At ito po mga talagang preparasyon natin dahil dito po sa kainitan. And at the same time po, isa po tayo sa mga lokal na pamahalaan na maaga pong nag-anunsyo po ng asynchronous studies natin sa mga public schools. So, tumatakbo po right now yung Valenzuela Live, Val Live tawag namin, kung saan online po through Facebook, they could access their classes, no? Pangalawa, they could also study through the modular method, the mga librong pinapauwi ho sa kanila. At pangatlo po ay through online, no? So yung online po ay sinusuporta ho natin yung mga public schools natin by providing them strong Wi-Fi and internet connections para ho kahit asynchronous po, nasa bahay ho sila nag-aaral, hindi ho nahihinto yung pag-aaral ng kabataan. Opo, at Mayor, ito, dagdag ko lang at napakarami na palang, kung di ako nagkakamali, simula po nung April 29 hanggang May 3, nasa 1,663,000 na. Pamahagi pong tulong dun po sa financial mula dyan sa balik. Kaya, ang laking kalamangan din po kasi, Mayor, kumbaga, ang kalihim ng DSWD, ay kumbaga malaking tulong, lalo na po dyan sa Valenzuela City, Mayor. Opo, but ito pong figure po na na-mention nyo po ay mula ko sa lokal na pamahalaan, hindi po galing sa DSWD. Ang DSWD po, kay Secretary Rex, has a different program, which is weekly din, halos weekly din ang kanyang programa. Pero dito po sa aming City Hall, we're averaging 1 million to 2 million a week para ho sa tulong sa mga nagda-dialysis, tulong po sa mga na-aksidente at the usual medical at burial services namin po. At meron din po akong People's Day kung saan ako mismo po ang kaharap po nila at the same time po narinig po natin ano po yung mga pangangailangan nila, lalo na mga kababayan natin with disability po. Apo, at napakalaking tulong po niyan yung People's Day. Kumbaga, hindi na ho para pahirapan pa yung mga kababayan. At kung di ako nagkakamali, may mga pagkakataon personal na kayo mismo bumababa sa mga bawat barangay para ipadama agad isinasabing mabilis ang tulong o serbisyo ng inyong tanggapan po, Mayor. Apo, tama ho yun. Dahil hindi naman po lahat ng tao ho nakakapunta sa Mayor's Office, no? Kaya ho ang ginagawa ho natin, iniikot ho natin ang mga bawat barangay at komunidad at gumagawa ho ako ng People's Day sa ground. So doon ho ay kasama ko ho lahat ng department heads ng City Hall at kaagad-agad ina-address ho natin yung pangangailangan po ng mga tao doon po sa komunidad, no? So kami na po ang naglalapit ng tulong sa kanila. Oo. Apo, at ito, habol ko lang, Mayor, sabi ni isang texter natin mula ho sa 351. Karex, kami po ay nagpapasalamat kay Mayor. Kasama po kami sa nabigyan po ng tulong dun po sa pagsuporta sa mga solo parent. At nakapagpamahagi po ng 2.3 million grocery subsidy. Napakalaki pala ng pondo ng Valenzuela. Kumbaga talagang nararamdaman po nila, Mayor. Yes po, ginawa ho natin yan last Saturday lang. Higit na almost kulang-kulang, kung di ako di kakamali, almost 8,000 po na solo parent ang nag-attend po sa namin. At ito po ay ang paraan namin na matulungan po ang mga solo parent natin sa inflation na nararanasan natin ngayon sa bansa. Mataas po ang bilihin, mataas po ang presyo ng bigas,
Kaya ay mabigat po ito sa mga solo parent natin, lalong-lalo na mag-isa ho sila sa nagpapalaki ho ng kanilang pamilya. Kaya po, ang program ho natin ay nais natin iparating ho sa mga solo parent. Maramdaman na ho nila na ang lokal ng pamahalaan ang kanilang kapartner sa buhay. So, nagbigay ho tayo ng food subsidy, grocery coupons po, at sila ho mamimili kung ano po yung bagay na makakatulong sa kanilang pamilya. So natapos po natin lahat yan, lahat po ng registered solo parent po sa Valenzuela ay na-releasean ho natin na bigyan na po natin ng tulong. Okay, at kami nagpapasalamat po, Mayor Wes Gatchalian. Baka meron kayong mensahe at kausapin niyo yung kababayan dyan sa Valenzuela City, Mayor. Kuya Rex, hindi ho paukol sa heatwave po ang aking anunsyo, but ito po ang anunsyo ho natin tungkol po sa mga kababayan natin na naloloko o nade-detain sa mga scam po sa private hospitals dito sa Valenzuela. So, meron na po insidente ho dito at lumabas na po ito sa press, nung nag-press con ho ako, ang pag-detain po sa ilang mga kababayan ko ho na hindi nakakabayad ng hospital bill. Ang dinedetain po yung tao mismo or mga kababayan natin na namatayan ho ay dinedetain po yung taong buhay dito po sa mga private hospitals. Kaya po, ang aking panawagan po ay kung meron pa hong insidente na ganito, ay wag ko kayong mahiyang lumapit po sa mayor's office dito sa City Hall dahil marami na pong mga kumakausap sa akin at lumilitaw ang mga parehong modus operandi sa loob po ng mga or selected na private hospitals dito sa Valenzuela. Okay, salamat po sa oras sa Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Mayor, ingat po palagi. Opo, Kuya Rex, maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang hapon po sa inyong lahat. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.